Ayan guys, spray na tayo. Spray tayo ng pang-uod. Mula baba pataas. Yan. Dito patras tayo guys. Kasi walang maghila ng ano. Hose. Ako lang yung maghila ng hose. Medyo mahina guys, lakasan natin mamaya pagdating natin dun. Lakasan natin guys yung kanyang buga. Ayan guys, oh. Ayan, di ba? Nalakasan ko na. Para medyo mabilis tayo guys. Makagabihin tayo rito, wala akong ilaw. Ito guys, mga mga 20 days pa o 2 weeks to 20 days. So mga second week ng June. Tamang-tama na pakonti na lang yung harvestin natin dun sa Garden 1. May maumpisa na naman tayo dito. One side lang guys. Kung nasaan yung tubo, yun lang ang natin. Nadaanan natin. Sa next spray natin, after 10 days or 15 days, sprayan pa natin isang beses. Pero tignan muna natin after 1 week. Pag marami pang uod, sprayan natin kaagad. Kasi yan guys, maraming damo. Hindi pa natin nalinis. Kailangan na itong linisin kasi may bunga na. So dito hapon, doon sa Garden 1, umaga hanggang alas 2, alas 3 ganun. Then after delivery, pupunta ako rito, ayan, umpisa natin linisin ulit. So, papunta sa atin guys yung gamot. So may buwelta tayo patras. Tingnan nyo guys, nawala na yung bulaklak sa lakas ng ulan. Pero insecticide muna itong spray natin. Yan, mga Friday o Sabado, pag hindi ulan, sprayan natin ulit ng pamulaklak na 100%. Habang observe natin ng 1 week kung kung mapupuksa lahat yung uod dyan. Kung hindi, walang mga butas-butas yung bunga, mapakikita natin after 1 week. Dito tayo guys. Kasi one side lang muna. Yung one side kasi guys, walang
wala pang tubo. So in within 1 week or 10 days, depende sa ano. Kasi yan guys, may mga bunga na pero ang daming uod. Kasi nga yung panayang ulan, kita nyo naman sa Garden 1. Yung Garden 1 naman sa Sabado. Kasi ubusin lang namin yung mga pwedeng ma-harvest para magpahinga doon ng harvest ng 2 days. Harvestan natin ng Biyernes, then Sabado, Linggo wala. Lunes na ulit ang harvest. Kasi hindi naman pwedeng puro super liit na yung harvestin natin. Guys, walang tagahila kasi guys. Sa isang kamay lang yung may hawak ng sprayer. Si Mrs. nandun siya sa Garden 2. Kasi patubo na yung ano doon, naglalagay siya ng mga ano, yung repellent o yung pangkuhol saka pandaga, yung mga daga. Kasi siyempre panayang ulan, kakainin yung bagong tubo na ano, beans. Ayan o, nag-spray din. Spray din dyan guys o, yung mga prutas. Kasi panayang ulan, mabubulok. Nag-spray sila nung para sa ano, fruit borer. Kasi marami yun pag ganitong ano, harvest time. Kasi ano na guys, peak harvest na ng mga peach. Then by June guys, mag-start na rin ang mga ano, mga grapes. June, July, August. Yung mga nauna, mga June meron na. Pero mostly ang peak harvest na is July, August. Ganun ang grapes. Twice a year sila mag-harvest guys ng prutas dito. Ako naman, tatanim ako ng gulay, tree croppings. Kasi kahit ano na, may pa-winter na, nagtatanim tayo ng repolyo, ganun, mga ano. Kasi nirerentahan lang natin ng lupa, hindi natin sarili. Sayang yung pag nirerenta natin, pag di natin sulitin yung pagtatanim na ano. Hanggat po pwede meron. Ang purpose kasi guys ng repolyo, kung may maani ka man o wala, nagiging pataba siya. Kasi minsan naman pag winter guys, minsan mayroon magandang presyo ng ano, repolyo. Hindi naman parati na murang-mura. Mayroon naman time na talagang mura talaga dahil maraming nagtanim, maraming stock. Ganun din ang beans dahil maraming stock. Ayan, mga 50. Ang starting ng ano namin 50. Ano, okay lang na steady hanggang 5 harvest na 50. Okay na yun guys. Lusot na tayo sa ano, sa puhunan sa pagtanim ng ano, beans. Basta yung mga ganun guys, 50, hindi lang bababa sa 50 hanggang pang-anim na harvest ganun. Kasi dito lang naman tayo magastos sa gamot, itong insecticide.
Ayun na guys, naka-harvest kami 2 sako. Gaya rin kahapon 2 sako. Ano yun guys, 70 kilos. So 3.5. So everyday yun guys, okay na yun. Kasi yung tinanim natin doon guys na beans na ano, binhi is ano yun, ano nun 5 kilos 2,000. Then yung pataba natin doon, yung organic is 10, 2.5. Yun yung complete fertilizer. Mali sabihin na natin 5,000 for 8 ganun. For 8 kasi 1,2 nga. Itong spray natin, i-spray tayo doon 2 beses na ano, insecticide. So nasa 6,000 plus yun. Kasi bawat isang hektarya, pag tipid ka, kasya na yung 3.5, 3.8 ganun. Pero sprayan pa natin yun 1 beses na insecticide guys, kasi pamumungahin pa natin yun para meron naman tayong kikitain. Yan, dami sinira ng uod sa ano ng ulan. Gaya nito, kaya agahan natin. Habang ano pa, maliliit pa, samantalain na natin. Habang walang ulan. Yung unang spray ko kasi doon noon guys, naulanan. Then yung pangalawa, okay naman, kaya lang gabi. So hindi niya pa totally absorb kasi 4 na oras lang. After 4 hours na ulanan na, mulan ng alas 12 ng gabi. Kasi nisprayan ko yun ng alas 6. Tapos ako ng alas 8. Then mga hating gabi ubulan. Then hindi na natin ulitan sprayan dahil nga harvest na. So ngayon, kaya kung napansin nyo, sinasagad naming harvestan. Supposed to be yung malalaki lang muna sana habang naghihintay ng presyo, kaso sayang kasi guys pag masira lahat ng uod, yung mga bunga sa baba. Bali na sa 40% yung nasirang bunga sa baba. Halos makihati na yung kinain ng uod, sinira ng uod. Sayang din. Sprayan natin, at least sana mabawas-bawasan, magiging 20% o 15% ganun. At least bawi yung pagod natin. Kaya kayo na hindi ako masyadong nakakasupport sa araw ngayon. Lalo ngayon hindi umulan. Siyempre, samantalahin ko mag-spray. Then, ayan, susunod, maglinis, grass cutting. Cutting ngayong hinaharvestan namin guys, dami ng damo. Tapos to, binahar na na grass cutteran ko, inuna ko muna tong mag-spray. Intuin na lang natin pag pag may time, kailangan unahin muna natin sprayan para mapuksa yung mga uod. Kasi kailangan dilinisin yun for our safety na nag-harvest. Kasi panay yung ulan na malakas sa gabi, nalabasan ng mga daga-ahas na punta sa garden. Kasi maraming palaka nakakainin, mga kuhol. Pag naulan, nalabas, marami. Kung napansin nyo, always na mayroon akong gapas. Gapas na panangga kung sakali sa bulsa. Ito guys, nataniman na ng kalabasa. Yung punla na bago. Kasi yung unang punla noon, natuyot. Kasi nung supposed to be na
tanim natin yung biglaang hospital. Hindi na patubigan ng 2 araw dito. Bali halos 1 linggo rito na walang patubig. Ayan na siya guys, kalabasa. Pang bare months yan guys ang harvest niyan. Kalabasa. Ano yan guys, 3 months mga pwede na tayong ma-harvest dahil super yung init ng summer. Kasi pag bare months na guys, mag-uumpisa na yung lamig pa autumn. So itong power spray natin nagdulo ko, natatanggal yung yung sa pressure niya. Yung exhaust na niya. Biglang lumakas yung pressure, baka natanggal yung isang sa loob. Yung bearing control. Dun sa pump na yan. Kasi 3 pumping yan guys. Yung isa sa exhaust. Kasi kailangan yan may exhaust para hindi mag-overheat. Parang na kasi luma na tong natin tong hose, kaya medyo barabarado na yan, saka nalulukot. Hindi na tayo bumili ng bago guys kasi na to, hanggang na lang to, hanggang Chinese New Year. Benta na to guys wala pa namang reaction yung yung nakabili kung ba. Kasi sabi naman, sige taniman nyo lang, tapusin lang yung kontrata. Pag-uusapan pa namin ng buong sa company kung gagawin, sabi. Kaya naghihintay kami guys, wala naman, so tuloy lang. Kasi bayad yung renta natin dito hindi naman nila ibabalik. Sabi naman, tapusin lang yung kontrata. Kasi nabenta na to ng may-ari ng lupa. Hindi na nagpakita. Yung nakabili na lang ang pumupunta sa amin, namamasyal-masyal rito, tinitignan tong tanim namin. Lang namin nasa kanila kung babayaran nila. Magkasundo kami sa presyo. Pag-uusapan nila ng mga siguro yan, mga company, mga kasosyo nila. Kasi uso na ngayon guys yung mga dito nakakabili from the city. Tinatayuan nila ng mga mga condo unit, condominium. Yan yung mga bagong tinatayo dyan guys. Condo type apartment. Isang unit guys, 5 million. Super ang mga bahay rito. Mamahal. Kung pansin nyo, hindi tayo mabilisan. Hindi kasi kailangan mabasa. Kasi habang umaraw, saka pag ganitong oras palabas na yung mga dyan. Kasi kaninang tanghali mainit, ngayon medyo palamig na paggabi. Lalabasan na yung mga insekto dyan. Mga wood. Ayan guys, mga damo. Dami natin lilinisin damo. Ito. Kasi na hospital si Mrs. Wala. Takbo ako doon, balik dito.
Mag-iingat guys sa pagkain, mantika. Lalo na sa mga yung mga pupunta kayo sa night market. Baka used oil yung mga gamit nila. Gaya rito, maraming nahuli. Galing sa mga sikat na food chain gaya ng McDonald's, ganyan, KFC. Yung patapon na mantika may kumukuha din, binebenta ulit. Ginagamit dyan sa mga night market. Magluto na lang kayo ng pang sariling ulam, pagkain. Yan lang, siyempre di naman kasi maiwasan guys yung super busy na, lalo na rito sa Taiwan, super busy ang tao. Pag uwi gabi na, bibili na lang dyan. Ano na kami rito, siyempre yung ano namin kasi rito guys, insurance, yung tax monthly yan ang bayad, hindi yearly. Kasi pag senior ka, makukuha mo rin ulit yan guys, magiging pension mo yan. Kung hindi man, at least pag hindi mo abutin yung pension, pag ikay lumisan, yung pamilya mo ang magiginabang. Mga anak mo, mga maiwanan mo. And of course na siyempre pagtanda natin na hindi na makapagtrabaho, mayroon tayong kahit papano makukuhang tulong sa gobyerno, yung binabayaran natin dito. Mostly kahit mga worker mayroon kayong mare-refund yan pag uwi nyo sa Pinas, yung mga worker. Binibigay yan. Depende lang sa mga broker nyo kung binibigay, tinuturuan kayo, baka hindi, sila na lang yung kumukuha, sila binibigay sa inyo. Ikot tayo guys. Yan guys, eskwelahan yan, parkingan ng eskwelahan. Dinig nyo dyan guys, yung mga nag-spray sila mga prutas. Marami kasi guys yung fruit borer. Yung pag binutas yun, pag then panayang ulan, mabubulok. Parang bubuyog sa o parang lamok na kulay dilaw. Lakas manira ng mga prutas. Number 1 sa mga saging. Dito tayo guys. Ayan guys, 40 pieces yan. May tinanim nating kalabasa. Ayan, kalabasa. Pero napansin nyo dito may mga bakante noon, kalabasa. Tapos to, kalabasa lang tatanim natin dahil pumalpak yung punla, tinaniman natin ng beans. Din yan, umorder kami. 40 pieces. Yung pinunla ko guys na 100 pieces o tatlong tray. Wala, pumalpak na tuyot.
So order na lang kami, then tinaniman namin kaagad ng beans. So ito na, i-sprayan ko na, hopefully na kahit paano may maani tayo konti. Then next i-prepare natin guys is yung garden to, yung kalahati. Hintay ko lang na na lumipad yung ibon na may doon, naka pa, may nandun pa sa pugad. Hindi pa lumipad. Tatlo yon, isa na lang natira, yung pinakamaliit na lang natira. Yung dalawa lumayas na, nilayasan na nila yung isa. Pero hinihintay nila, doon lang sila tambay-tambay, lipad-lipad lang doon, paikot-ikot lang doon sila. Mamaya pupuntahan natin, dadaanan natin doon sa garden 2. Kung nandun pa, pag wala na, pag may time tayo, tuloy-tuloy na yung doon, yung linis, then araro na, then tanim ka agad. Guys, tagahila kasi itong isa. Itong isa ang taga ng sprayer. So next year guys, magiging 1 and 2 na lang siguro yung garden natin, o 3, ganun. Kasi babalik sa atin yung garden 3, yung nandun, yung may repolyo dati. Kasi ito yung pinalit, tapos na yung kontrata nito. Kami doon may kontrata pa yun. Try lang nilang taniman ng bulaklak. Kahit gusto man namin sa kanila guys na ibigay, ayaw nung may-ari kasi. Ayaw nung may-ari ng lupa. Ayaw niya rin ipaano sa iba, sa amin lang. Sabi nga, kahit daw wala akong pangrenta taniman ko lang. Kaysa yung ipaparenta niya sa iba. So nakiusap lang kami na isang beses lang nilang taniman. Hanggang hanggang December lang. Baka December kami na yung magtanim doon. Kasi naghahanap sila ng ibang mataniman. Kasi nga dati dito guys, kaya lang nababaha nga kasi. Kaya ayaw nila maniwala na sinabi ko dito sa banda rito nababaha to, pang gulay lang. Kasi guys ako hindi ko pinababayaan tong mga tong mga alambre. Pag may nasisira dyan pinapalitan ko kasi siyempre ako rin lang yung makikinabang pag hindi mo rin papalitan. Ikaw din ang dyan. Kaya yung ibang nagpaparenta, pag alam nila talaga hindi mo pinapabayaan yung maintenance ng garden, hindi nila yaano sa iba. Gaya nung garden to guys, matagal na yon sa amin, 12 years na. Bali pangatlong kontrata namin yun guys, pang 15 years. Kasi every contract dun guys 5 years. Kaya lang ang singil sa amin is yearly lang yung bayad namin. Kasi mostly yung iba
kung ano yung kontrata, bayaran mo na lahat. Dahil alam naman nila na ano lang tayo, tatanim lang, ganyan lang yung buhay natin. Yearly lang yung bayad. Gaya nito guys, kaya pinaparenta lang nila para may nagtatanim, para habang binibenta nila nakikita nung bibili na pwedeng taniman ng ano, kahit ano. Kaso yung nakabili ata rito is yung mga ano, tatayo silang mga condo unit. Mostly yung iba dyan is rent to own, ganun ang style dito. Kung gusto mo naman i-cash 5M, pero maliliit lang ata guys, mga ano lang, mga 2 bedrooms lang yun. Kasama na may kitchen naman, kaya lang siyempre 2 bedrooms lang yan, condo unit lang nga yan eh. Hindi naman malalaking building yung mga nakikita nyo dyan, nadadaanan natin, tinatayo nila. Hanggang 10th floor lang, 12, ganun. Tapos na yan mag-spray. Ganyan guys yung mga gamit nila pang prutas. Hindi ko pa kasi na-upload guys, mayroon akong video. Hopefully baka mamayang gabi ma-upload ko. Nahanap pa natin yung pangalan niya, kung anong ano yan, model o anong makina. Para kahit short video lang, medyo okay naman yung details niya. I-try ko siyang i-upload guys mamayang gabi. Yung mga gamit nila dito sa mga garden. So yun guys, yung puti na yan, yung patabayan. Pansin nyo, medyo ano na, didiliman tayo rito, wala tayo ilaw. Pero ilang linya na lang yan guys, 6, 5. So 2 lines naman, so tatlong balikan lang. So maybe mga 15 o 10 minutes pa. Kasi hindi nagmamadali yung pag-spray natin, kailangan mabasa natin lahat yung ano niya. Yan o, mga sanga, mga dahon. Kailangan may kumapit dyan na amoy ng gamot para magsilayas o mapuksa yung mga uod dyan. Kasi one side lang guys yung spray natin, hindi double side. Hindi magkabilaan. Sa June na natin sprayan ng double side pag para makita natin yung bunga kung good o maraming butas, baka kagat ng uod. Kasi pag hindi maganda epekto nitong nabili nating pang-uod guys, yung isang klase naman ang gagamitin natin. Kasi na-try namin dun sa Garden 1. Iba naman to guys. Makasakaling mas okay to. Kasi doon guys, nakadalawang spray pero ang dami pa ring uod.
lukot guys. Ganun guys, pag nalukot kailangan biglain para bumigay kasi wala tayong tagahila. Kasi luma na rin tong hose guys. Bali pang 6 years na rin dito guys. 3 years kasi kontrata rito. Yung patola guys, bukas ng hapon. Kasi ang daming damo, kailangan grass cutteran muna natin yung daanan. Ayan guys, may ano dyan. Ayan. Ayan. Kalabasa. Sana makadaan pa tayo sa garden to na makunan natin kung nandun pa yung ibon. Kung hindi naman makabukas. Bukas ng hapon, dadaan tayo doon bago tayo pupunta rito after nung harvest. I-sprayan natin yung patola bukas ng hapon. Kaya lang gagawa lang tayo guys ng daanan natin kasi ang daming damo. Kasi mahirap maghila nitong hose, ako lang mag-isa. Sumabit guys. Hirap hilain. So at least abot naman. Tayo na lang natin. Mamaya balikan natin guys, tingnan natin kung saan lumukot. Kasi pinipilit kong biglain, wala, ayaw bumigay. Bali isang balik pa guys. Tayo na lang titira dito sa garden guys. Yung mga nandyan sa prutasan, nag-uwian na. Tapos na sila mag-spray. Kasi mabilisan yung gamit nilang pang-spray. Hindi yun pwede rito sa ating bins.
try natin hilain guys. Ayan. Ayan. Okay siya guys, sumama. Bali doon siya. Ayan. Okay. Ayan. Diba? Lumakas dahil nahila natin. Kanina mahina. Kasi nalukot. Pag nalukot medyo mahina. Nasabit doon sa may tubo. Doon sa banda doon sa harap. Ito guys, mag-spray tayo dyan, then mag-grass cutter kung may time bukas ng hapon. Kasi hindi na natin tong linisin. Guys, dito wala masyadong bunga rito, wala masyadong ano, kasi ano, tapat ng puno. Hindi siya masyadong naarawan. Ayan o. Dito sa banda, dito sa gilid. Ayan. Ito tayo. Guys, padilim na. Kasi guys, nagtanim pa ako kasi guys ng ano. Kaya lang hindi ko na yan na videohan guys. Nagmamadali tayo kanina kasi siyempre ayaw kong magabihan dito. Kasi malayo pa yung uwian natin. 15 kilometers away. Yung service natin is kuliglig lang. Mahina yung may ilaw naman guys, kaya lang mahina lang. Natin hilain. Sana hanggang dyan na lang talaga guys. Hindi na natin pilitin, at least abot naman na tong dulo. Yung patola natin guys, bukas na lang. Mahirap kasi magabihan dito, tayo lang mag-isa. Okay lang sana kung dala natin yung ilaw na ano, headlamp.
Ayan guys, binabasa natin ng husto para ano, sana mapuksa lahat yung mga uod na nandyan. Nalupot na naman guys. Ito yung tubo, parang may bumaba rito. Dito na lang tayo guys, hilain na lang natin mamaya. Kasi ayan humina guys, nalukot na naman dun sa may dulo. Baka yung pagliko natin siguro kanina. Ayan, napansin ninyo, diba pag hindi nakalukot ganyan, pag nalulukot siya mahina. Na kasi tagahila. Kasi mahirap hilain pag sumabit sa tubo. Yan ang deep well guys. So dahil may natitira pa guys, i-spray natin palabas naman tayo. Spray na lang natin palabas. Pabalik. Kasi yung sobra natin guys para sa patola yan. Kasi yung patola natin guys, makatikim lang ng konting gamot, okay na yun. Tara na. Labas tayo. Ayan guys, ito. Dadalhin ko na rito. Iwan natin dito sa may patola. Bukas na yung patola natin. Bukas ng hapon. Kasi gagawa tayo ng daanan dyan sa tabi niya para pag nag-spray tayo may magandang madaanan, hindi mahirap maghila. Ayan guys, yung kalabasa natin noon. Yan yung iba kaya lang wala. Yan, iwan na lang natin dyan guys. Yan, stop ko na lang yung makina. Para bukas na lang yan guys. Ayan. So, dan na yung sprayer natin. Thank you, thank you.